Ganyan siya kasipag. So, sa araw na ito, kami ay mamamasyal muna. Kasi umaga pa, may pupuntahan kaming simbahan na malapit dun sa ilog. So kami ay ipapakita ko sa inyo yung napakagandang daanan na bangin. Tapos ang pamimitas ng olives. Hindi naman kami mamimitas ng marami, kaunti lang para sa pickles. Sa black olives na pickles. At saka yung mga ngahoy din kami. So ayan guys. Ito ay isang isa sa matandang olives dito sa Cyprus. So hulaan nyo kung ilang taon na nabubuhay ang olives na ito. Ayan, sa pamamagitan ng kanyang puno. Ayan. Gaano kalaki yung kanyang puno. Ayan. Nagkao-kao na. Siyempre pinuputol nila yan. Pero may tumutubo pa rin. At namumunga pa rin siya. Ayan, no? Healthy pa rin. So, ito yung isa sa matandang olives dito sa Cyprus. Ayan, papakita ko lang sa inyo. Ito ay dinadayo ng mga tourist dito. Ito siya. Eccomi, agape mo, eccomi. Ayan. Yung height niya 6 meters. Tapos yung kanyang taon ay 700 years. Ayan, 700 years age. Tapos yung ito 7.10 meters yung kanyang puno. Yung taas niya ay 6 meters. So, ayan. So, ito na nga guys, mamamasyal na tayo. Bubusugin muna natin ang ating mga mata, ang ating kaluluwa bago tayo magtrabaho. Sabi ko nga, mamimitas tayo ng olives at mga ngahoy. So, relax muna kami dahil maaga pa naman. Magre-relax lang muna. Ito dito ay yung mga pananim ng kanyang mga ninuno pa. Kahit saan kang tumingin dito sa Cyprus, kahit saan ka umikot ay may mga tanim na olives. Kahit olives at carobs, noong unang panahon yun ang kanilang pangunahing hanap buhay dito yung carobs at saka olives. Sa next video ko nga pala ay papakita ko naman sa inyo, ayan, kung paano namin pinitas yung carobs at kung anong ginagawa. Ngayon, guys, dito nga sa Cyprus, sabi ko sa inyo, madaming olives. Kagaya sa Greece, million ang tanim nilang olives dahil yun ang pinagkakabuhayan ng ibang mga tao doon, yung olive oil. Nagsusupport sila sa iba-ibang bansa. So guys, dito rin sa Cyprus ay ganun din. Ang ginagamit naming oil ay galing sa olives. So, yun din ang ginagamit paggawa ng tinapay, starter, kung ano-anong mga ginagamit sa olives. So, ang olives ay nabubuhay. Alam nyo ba kung ilang taon? Ang Greece sa Crete, mayroon silang matandang olives doon na nabubuhay hanggang ngayon ay nasa 5,000 years na. So, ganun katagal na ang olives ang mga puno. Kaya yung iba, malalaki na. Kasi ilang taon na, 1,000 taon nang nakakaraan. Dito sa Cyprus, marami ding matatandang puno. Ayan. So, ayan. Dito tayo magdadaan sa bangin na ito. At mga magagandang tanawin. So, ang olives ay napakatagal na panahon kahit sa Bible. Yun ay nasa history din ng Bible. Kung naalala ninyo yung kay Noe, yung Noah's Ark, noong pangalawang beses na pinadala ni Noah yung dove sa ibaba, yung kalapati para tingnan kung humupa na ang tubig.
Sa pangalawang pagkakataon, nagbalik yung dab at may tangay-tangay na siya na sanga ng olives. So, ibig sabihin, bumaba na ang tubig pero hindi pa natutuyo ang lupa. Kaya, sanga ang ipinakita ng dab kay Noah. So, after 7 days, pinadala niya uli yung dab para tingnan kung humupa na. Ayun, hindi na nakabalik. So, ibig sabihin, matanda na ang olives. So, ngayon, ito naman, nakikita nyo ba guys, yan. Yan ang napaka-green at napakalawak na taniman doon sa ibaba. Ayan, yung mga olives doon at saka oranges. Nakikita nyo ba yan guys? Ayan. Ayan, yan, lahat na yan. Mula doon sa may itaas, papunta doon sa ibaba. Yan, lahat na yan. Hindi sa amin yan, guys. Pinapakita ko lang sa inyo. Sa mga kapitbahay yan doon. So, guys, ngayon, may uka yung daan dito. So, paggabi, delikado. Pero minsan lang naman to kasi daanan ng tao. Yung mga hunters lang ang dumadaan dito. Kagaya namin, naggagala, ganun. Kaya hindi naman inaayos itong daan na ito masyado. Kasi papunta sa ilog. Kasi may mga tanim yan sa ibaba na yan. Ay ilog yan. Ang tawag dyan ay dry river. Xeropotamus. So, ito ang tinatawag na Xeropotamus. Wala siyang tubig kasi walang ulan. Pero pag naulan, may tubig siya. At pag umaapaw ang mga dam, ganon. So, para may nakikita akong sasakyan doon sa dulo, na nakaharang sa daan. Hindi ko papakita sa video kasi naka-uniform sila ng pangsundalo. Baka sila ay sundalo or baka hunters. Ngayon guys, nagtatalo sila kasi ayaw kami padaanin dahil wala daw daan na. Dead end na daw. Sabi ng asawa ko, bakit marunong ka pa sa akin? Ay taga rito ako. Padaanin mo ako, alisin mo yung sasakyan mo sa daan at kami ay dadaan. O, di naghanap siya ng paraan. Gumawa sila ng paraan para makadaan kami. Ayan, nakadaan na kami at umalis na rin sila. Dahil hindi naman magpapatalo yung asawa ko, nauutuin lang siya dahil alam naman niyang kung saan patungo ang daan na ito. So, may mga tao talagang ganun. So, guys, ayan, nandito na naman kami sa dulo ng daan. Ito ay pababa na. Ayan siya. Ayan, madami siyang olives. Lahat ay punong-puno ng kaya lang nahuhulog na siya sa baba kasi dahil sa hangin at saka ayan na. So, lahat yan ay mayroon. Kaya lang, kukuha lang ako ng kaunti para lang sa aking pickles. Papahinga muna kasi napapagod na ako. Sa lilim muna. Ayan, namimitas ako ng olives. Ang kamay ko puro tinta na ng olives. So, magpapahinga muna. Iinom muna ako ng tubig. Habang ang asawa ko ay nagpuputol ng kahoy, ako ay namimitas ng olives. Ito yung ginagawa namin pagka ayan ang dami nalalaglag lang sa baba. Nadadapa. Ako rin nalalaglag na. Ayan ang asawa ko. Nangunguha siya ng kahoy. Ayan ang aming. Ayan. Nakanis siya? Ito? Alam ba ni Ambelona? Alam ba ni Leonas? Oye, kung kalabutin niya, pugok sila. Ayan. Ay, doon sa taas naman yung aming mga almonds. Ganyan na siya pag winter. At dun sa taas na taas ay yung aming tubig. Pero yung balon namin nandito lang sa banda rito.
Ayan, naghahakot kami ng kahoy at the same time, namimitas ako ng olives pang pickles. Ayan, ang asawa ko. Ganyan siya kasipag. Kasi yung biyanan ko, tsaka yung tagapag-alaga niya, nag-ano sila, may fireplace sila. Kaya, yan, hakot kami ng kahoy. Kami wala kaming fireplace sa bahay namin dahil di naman, heater lang. Ayan. Ayan yung mga olives. Ayan yung almonds. Pinuputol niya para panggatong. Kasi namatay na yung iba. Pero yung iba buhay pa. For next year, ano na siya. Tutubo na ulit. So, ayan. Ayan, dito yung mga puno. Kaya madali lang namin mapitas yung olives na ganyan. Kasi pinuputol niya yung ganyan. Oh. Ayan. Pinuputol niya para hindi siya tumaas. So, pag namimitas kami, kayang-kayang abutin. Alam mo naman ang mga unano. Ay, Diyos ko. Ito ang maganda. Kasi mayroon para sa atin na mga maliliit. Mayroon paraan. Ayan. So, habang nagpuputol siya ng kahoy, ako namimitas ng olives na aking pang pickles. Ayan. So, this year, hindi kami nakapamitas ng almonds at saka olives. Kaya naiwan silang lahat sa baba, paulit-ulit. Ha? Pero si kagabi mo. Kamnis to mikra-mikra. Yan. Guys, maraming naiwan na hindi na kaya tiyan mo ang daming ang dami niyang oil. Ayan. Gamo. Ayan. Ganito para malinis. Ayan. So, ayan guys, pipitasin lang namin ng kaunti. Tapos, yun, puno na yun sa bag namin. Kaunti lang naman. Ayan. Ayan. Ayan, aray ko yung kahoy namin. Ayan yung olives namin. Ayan. Alis na kami kasi nagugutom na kami. Uwi na kami sa bahay. At gutom na. Hugasan lang natin yan. Ito ay kapipitas lang namin kahapon. So, hugasan natin itong maigi. At saka natin ilalagay sa asin. Linis-linisin lang ang mga dahon.
dahon-dahon, yung mga tangkay-tangkay. Ayan, yung mga ganyan tatanggalin. Ayan, hugasan lang. So, ulit ay atin siya laban-laban ngayon. Ito ay mas madami sa nauna natin nagawa last time. Kaya ilalagay natin siya sa sako ngayon. Dahil mas malaki ang kailangan niyang lagayan. So, ayun. Babanlawan lang natin. Dito sa malinis na tubig, yung walang chlorine. Kaya ginamit ko ngayon yung filter water. Ginagamitan ko ng sandok yung asin kasi baka hindi natin maubos. So, sayang. May hindi pa. Tapos lalagyan natin ng olives. Hanggang sa matakpan na yung may asin. Tapos, lalagyan ulit natin siya. So, wala lang as long as madaming asin ang ilalagay mo, mas na-dehydrate yung olives. Masisipsip yung mga niya, yung kanyang mga mapapait na lasa doon sa loob, sisipsipin niya, lalabas yan dahil nilalagyan natin siya ng asin. So, i-dehydrate natin siya ngayon. Hindi rin siya magiging maalat kasi tutulo yung tubig niya. Kasi kailangan may butas itong pinaglalagyan mo nito, kailangan may butas dito sa ilalim para tumutulo yung tubig habang nagde-dehydrate siya, tumutulo din yung tubig. So kung pwede nyo ilagay sa sako, kung may sako kayo, ilagay nyo sa sako o kaya doon sa strainer na, dahil ako madami ang gagawin ko, wala naman akong strainer at sako. So, diyan ko na lang ilalagay. Ayan. Kasi, yung mga nabibili sa mga tindahan, sa supermarket, kung saan, sobra silang alat dahil hindi, basta na lang nila binababara ng asin. Yung asin, hindi na kakalabas. So, ito, sa paraang ito, yung asin, makakalabas siya. At the same time, yung mga so, ayan na. Mga pang ilang araw, ayan, tumutulo na yung kanyang sabaw.
So, nawawala ang kanyang pait. Tingnan naman natin ang ating olives sa loob. Ayan. Meron pa siyang asin. So, pagpapatuloy natin hanggang sa matunaw yung kanyang asin at mawala ng lahat ang pait. Here guys, 3 weeks ago, nagawa ko na siya. Done na siya. So, ilalagay na lang natin siya dito sa container. At ito yung bagong pitas namin kahapon. Ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko yan gagawin. So guys, let's put this inside. Siyempre, ito ay malinis na malinis. Ito ay ating nalinis ng mabuti. Kasi dito natin siya itatago hanggang sa gamitin natin siya dahil for 1 year natin na-stock to dahil ito ay ginagamit ko sa salad, appetizer, tapos yung pinakang gamit ko dito ay yung paggawa ko ng tinapay dahil ako ay gumagawa ng tinapay, olive, yung washing machine ko tapos na daw siya. Sorry guys. Dahil gumagawa ko twice a week ng bread para sa mga cake, mga bread para sa mga tauhan sa factory. So, kaya lagi akong gumagawa. Ito, ginagawa kong olive rolls, olive pie, yung olive bread. So, pang-almusal ng mga tauhan. Siyempre, nag-almusal sila sa kanila, pero ito yung dinadala ng asawa ko yung pag-umaga, dinadalhan sila ng. So, guys, tapos na natin itong dyan na natin siya. Nahulog yung iba. Okay. Tapos yun lang. Tapos na. Ayun na. Hindi siya maalat guys. Hindi siya, napakasarap niya kasi napakasarap niya. Nawala na yung pait niya. Nawala pa yung alat niya dahil nga tumulo na yung kanyang tubig habang inaano natin siya, yung dinidehydrate natin siya sa asin, tumutulo kasi nilagay ko siya doon sa kung meron kayo yung galing sa dagat, yun, ito, lalagyan natin siya ng asin sa ilalim para ayun, ilalagay natin tong. Kaya ako nag-gloves kasi hindi naman kailangan mag-gloves dito dahil may asin naman. Kaya ako nag-gloves dahil may sugat ako. Kaya igagano natin yung asin sa ibabaw. So, ayun. Ilalabas ko muna siya para makita nyo. Ayan siya. Ayan. Lalagay na natin ito dito sa. Sorry. So, ilalagay natin itong olives dito. Tapos, ilayer natin ang salt. So, guys, alam niyo ba kung gaano ang alat nito? Kaya kung meron kayong high blood pressure, huwag kayong kumain masyado nito. Kasi masyado siyang mataas ang sodium. So, bawal ito sa may mga high blood pag ito ay na-pickles na. Kasi maalat siya. So, ang ginagawa ko is bago ko siya gamitin, ibinababad ko muna siya. Halimbawa, gagawa ko ng tinapay tomorrow. Tonight, ibababad ko na siya sa tubig
para malisen yung kanyang salt. Para hindi siya, pero hindi siya kasing alat yung mga nabibili natin. Kasi yun ang bibili natin sa supermarket. Yun ay talagang binabad lang nila sa asin. At wala na, yun lang. Ito kasi kailangan araw-araw, kakalog-kalugin mo, babalik-baliktarin mo para yung asin, pag ano, tapos habang tumutulo yung kanyang, yung kanyang bitterness, yung kanyang mapait, kasi mapait siya eh. Pero ngayon dahil ito ay hinog na siya, o talagang black na siyang lahat, kaya hindi na siya ganun kapait, kagaya ng green pa. Mamaya ang ipapakita ko sa inyo ay yung pinitas ko noong green pa siya last year. At meron pa ako natitirang kaunti dahil gagawa ako ng bread. Sa araw na ito, gagawa ako ng olive bread. So, binabad ko na siya kagabi. Papakita ko sa inyo. So, guys, ito na. After nito, gaganon lang natin siya. Tapos, ilalagay natin siya dito sa planggana, syempre, para masahod yung kanyang tubig. Tapos, ipapatong natin siya dyan para yung tubig tumutulo doon. Tapos, ilalagay na natin siya outside. So, guys, after 24 hours, ito na siya. Tumulo na yung kanyang sabaw. So, ayan. Atin lang itong babali-baliktarin yung sako para, ayan, nadadry yung asin niya. Yung kanyang salt, nagdadry na. Tapos, kung napapansin nyo, after 24 hours, hindi pa natutunaw lahat ng asin. So, pababayaan natin siya dyan hanggang 3 weeks. Babali-baliktarin lang natin araw-araw yung sako para ma-dehydrate yung ating olives. So, ito lang ang gagawin natin. Babali-baliktarin lang natin siya. Ganyan. Yan. Yan. Babali-baliktarin lang natin siya hanggang sa pantay yung kanyang asin, yung nasa ilalim pumunta sa ibabaw. Yan. Tapos, baliktarin naman natin ang paglagay. Ganyan naman. So, tutulo na yung kanyang. So, iwanan natin siya dyan. Everyday, babalik-baliktarin natin dyan for 3 weeks to 1 month. Tapos, yun na, magiging ready na. Pero, ang ay napaka-alon. Ayan. Kikita ninyo ay puting-puti ang alon ng dagat. So, guys, thanks for watching. At sana ay yung mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please guys, subscribe, like, share, and comment below. At syempre, pipindutin nyo na rin yung aking notification bell para sa susunod na video ko ay manonotify kayo. Thank you guys. Bye!